Magandang araw mga kasama. Meron lang akong isang post na nakita sa social media na kung saan pinagkukumpara ang mga kabataan ngayon at mga kabataan noon. Totoo po, napakasarap mabuhay sa nakaraan na kung saan simple lang pag-uwi mo galing ng eskwelahan, lalabas ka ng bahay, makikipaglaro ka sa mga kalaro mo, piko, luksong tinik, tagu-taguan, siyatong, kung ano man mga larong bayan na natutuhan natin noon at nilalaro natin noon. Napakasarap po. Noon ang mga bata, pumito pa lang ang nanay, tumatakbo na, kumakaripas pa uwi. May paggalang, may disiplina ang mga kabataan noon. Pero kumpara sa kasalukuyan ngayon, sa modernong panahon ngayon, pero ang mahirap intindihin na hindi nakalimutan yata ng maraming tao at magulang ngayon, mga kasama, ang resulta ng ating pagpapagal noon, ang resulta ng ating ginagawa noon ay kung ano ang meron ngayon. Kaya kung ano man ang kabataan ngayon, kung anong pag-uugali nila ngayon, yan ay dahil yan ang ipinakita, yan ang itinuro, yan ang isinalin ng karamihan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya kung ano man ang nakikita natin sa mga kabataan ngayon ay dahil sa maling paraan ng pagsasalin ng nakaraan. Maraming bata hindi alam ang mga laro natin noon dahil puro cellphone ang ginagawa. Maraming bata ngayon napalasagot na sa magulang. Bakit? Kasi yung mga magulang ngayon, mga kapatid, na mga kabataan noon na siyang pumupuna sa mga kabataan ngayon, walang ibang inintindi kundi ang buhay. Walang ibang inintindi kundi ang magpayaman, kundi ang magpakasarap. Meron naman sinasabi ayaw nilang maranasan ng kanilang mga anak kung anong nararanasan nila noon. Kasi sa totoo lang noon, ang palo ng magulang noon masakit. Kaya ngayon, yung mga magulang ngayon, hindi na namamalo sa anak. Kahit na nagkakasala, hindi na nagdidisiplina ng anak. Kaya wala tayong ibang sisisihin sa kalagayan ng mga kabataan ngayon, kundi tayo na nandoon noon na hindi natin itinuro yung mga naranasan natin noon sa henerasyon ngayon. Katulad nga ng sinabi ng Biblia, ituro mo sa bata ang landas na dapat niyang lakaran at sa kanyang pagtanda hindi niya ito malilimutan. Yan po sana, habang meron pang panahon, yan po ang maisalin natin sa ating mga anak para yung henerasyon noon kahit papaano hindi mamatay at magpatuloy pa rin hanggang sa susunod pang mga henerasyon kung papala rin tayo na hindi pa magwakas ang mundo. Maraming salamat.